Ito yung pinipilahan nilang sikat, ang charcoal seafood char kway teow. Sana lang talaga wag umulan dito kasi si Ivan de Guzman na iwala yung kanyang payong. Pwede bang dito na lang tayo? Malamig dito eh. Sakay na tayo. We're here na guys. Ayun na, tingnan nyo. Welcome to Pinang Hill. Ali, itong area na to guys, one of the oldest hill stations to in Southeast Asia. Kasi ito pong area na kinatatayuan natin ay 833 meters above sea level. We're here. Ang ganda na upuan natin with this view. So, dito sa side na to, makikita nyo may mga playground. Narating natin tong Coco Island street food area. Let's go in! Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon po, andito pa rin tayo sa Penang, dito sa Malaysia. And pupuntahan natin yung mga ibang pang mga tourist spots na hindi ko na ipakita sa inyo sa mga previous vlogs. So, first of all, katatapos lang nung ating Penang Street Art tour. So, panoorin yung previous vlog. And ngayon, dito sa vlog na to, pupunta tayo sa Penang Hill and also sa mga iba't ibang mga tourist spots. So, make sure to watch this video, okay? Ayan, so ngayon, magko-commute tayo. First time nating sasakyan yung bus here. So, Penang Hill Lower Station. Doon tayo pupunta. And ito yung mga available na bus na pwede natin sakyan. 502, 201, and 204. So, abangan lang natin dito. Dito lang siya. And take note guys, yung bus dito sa Penang is hindi siya tulad sa mga ibang pinupuntahan natin na pwede yung Visa card or GCash card natin or kahit Maya, Maribank or GoTime pa yan. Bawal, okay? So, cash lang. Buti na lang mayroon tayong mga cash na barya-barya dito. I mean, baryang bill. Ito guys, yung itsura ng bus dito. Rapid Penang. So, mayroon ako nakikitang parang tapa ng card dyan. Check natin mamaya pa din kung pwede yung Visa. Sabi sa internet, bawal eh. Hintayin natin yung bus number 204. Guys, nakasakay na tayo ngayon dito sa bus. Bus 204 siya. And ang nangyari, bayad tayo ng cash doon. Make sure lang na eksakto yung peresyo or bayad nyo kasi hindi sila nagsusuklet. So, 2 Malaysian ringgit yung bayad papunta doon sa Penang Hill Lower Station area. Okay? So, yun siya. Para aware lang kayo. Actually, kanina, doon sa bus stop, kasi hindi ka noon kabilis yung interval nitong specific bus na to papuntang Penang Hill. Parang ang inintay natin 30 minutes siguro or 45. Ganun talaga katagal, promise. Walang halong exaggeration. And sabing ganun nung katabi natin kanina, do you want, let's share Grab na lang daw, ganyan. Pero sinabi ko, I'm still filming because I need to create a travel guide for Filipinos. Sabi ko na lang, which is totoo naman, para maipakita ko din sa inyo itong option na to kasi pinagkumpara natin kung bus ang sasakyan nyo papuntang Penang Hill, 2 Malaysian ringgit. Pero kung mag-grab naman kayo, 14 Malaysian ringgit po ang babayaran. Later, consider natin yung Grab pagpabalik naman na. Pero ito, at least alam nyo na ganito yung bus. Walang tao pa kaya nakakapagsalita tayo. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tignan nyo guys kung gaano kahaba yung biyahe natin. 'Di ba? Super haba. So ang dating natin doon is mga 3:19 PM. Napakatagal, 43 stops, 1 hour and 1 minute. So manood na muna tayo ng vlog natin for review para makapag-upload na. We're here guys! Ibinaba na tayo dito ng ating bus. 204 yan. So, papunta siya dito sa Penang Hill. Tanananan! Ayan na guys. So, let's go! Alam nyo, okay naman yung experience natin. Pero feeling ko pagkapabalik, is mag-ano na lang tayo. Mag-grab. Kasi, 30 pesos papunta. Ang tagal lang inintay natin. So, pagpabalik, 210 pesos naman pagka mag-grab. So, kaysa super tagal lang iintayin, mag-grab na lang tayo mamaya. Ito yung itsura dito. Meron itong Mary Brown Station Bakery and Bubble Tea. Tapos, meron ditong A&W. First time ulit nating makita to. Rendang chicken rice. Para siya Jollibee, ganyan. Tapos ito, Penang Hill Merchandise Store. Ayan, guys.
Usually, dapat pinupuntahan nyo to kapag patapos na. Kasi naghahanap lang tayo ng tubig. Wala tayong makikita. Nabilihan ng water. Wait lang. Meron sana dito kaya lang bubble tea siya. Ayoko. Ayoko mag-bubble tea muna tayo. Mag-check tayo dun sa ilalim ng bus stop. Balik tayo. Dito. Meron ditong bilihan. Buti naman. Ayan o. Ganyo. Ayun, may water. Bili tayo. One water, please. Thank you so much. And ito ang mahalaga dito. Water. Gusto niyo yun, yung naubos. Wow, nauhaw, Ivan! Wow, nauhaw! Ito po, yung presyo ng ticket. So, nakalagay here, kapag ka-adult, tapos one-way ticket lang, 15 ringgit. Tapos kapag ka naman round trip is 30 ringgit, okay? So, merong normal at merong express. Doon lang tayo sa normal. At tayo nagtitipid, okay? So, kung bata naman ang kasama nyo from age 4 years old to 12 years old, 30 Malaysian ringgit naman. Okay? Let's go na. Dito tayo ng ticket. Ayan, dito tayo. Actually, wala namang express kasi wala namang Nini Express dito. Talagang express na rin yung itsura natin. Walang katao-tao pa eh. Hindi kasi tayo nagpunta ng peak season nila. Parang off-season ko. Ganon. So, tingnan nyo. Welcome to Penang Hill, a designated UNESCO Biosphere Reserve since 2021. So, dyan tayo sakay. I'm so excited. Let's go. Ito guys, yung ticket natin. So, 30 ringgit siya. Let's go. Thank you so much. Ayan. So, boarding here. Ayan. Ay, wow, ang galing ah. Look, oh. Meron sila dito mga pa-infographs where you can see different facts about the area. Penang Hill is a range of hills. Tapos ayan, tropical rainforest. Tapos yung mga flowers at birds na pwede nyo makita dito sa area. Diba? Pwede bang dito na lang tayo? Malamig dito eh. Dito na lang. Ayan, so paskan natin po. Here. Terima kasih. Ayan. So, oo nga pala. Itong other name ng Penang Hill area is Bukit Bendara. Ang lamig! Nakakatuwa. Ang lamig, guys. Saya. Alam nyo, ito ha. Merong certain thing na kapag kunyari, kayo first time nyo magpupunta sa isang lugar na parang kinikiliti yung katawan nyo. Ay, parang na-connect. Ba't kinikiliti? Ano yung kinikiliti kapag siya na sinasabi mo? Ewan ko, pero parang ako, parang iba yung vibe talaga kapag ka first time mong tutungtong, first time mo mag-e-explore sa isang lugar. Diba? Ang saya. And, guys, sa lahat na nagbe-vape at nag-yosi dyan, bawal dito yan, okay? May bayad na. Walang nakalagay kung magkano yung bayad, pero bawal yan. Huwag kayo magdadala ng mga ganyan-ganyan yun dyan. Ay, ang galing. From March 21 to 24, may Penang Hill free shuttle service. Pero sorry, March 31 na ngayon, wala na yan. Hindi na. Hindi na tayo sakop dyan. Sayang, oh. Ito pa naman. Sakay na tayo. Ayan. So, dito tayo. Ayan na. Taga niya. In fairness, walang aircon. Kala ko nung una malamig siya. Hindi siya malamig. Mas malamig pa yung mismong waiting area. We're here na, guys. Penang Hill. Ito yung itsura. Watch your step, ha? Bawal ang drone, guys. Oh, no photography? Bakit? Bakit bawal? Doon lang. So, ito po ang itsura ng view dito. Actually, alam nyo, ang bilis niya.
Isa yan sa may pinakamabilis na funicular na nasakyan natin. Mas mabilis siya doon sa The Peak sa Hong Kong. And parang feeling ko, pwede natin siya may kumpara sa funicular na sinakyan natin sa Wellington, New Zealand. Ito siya. See you later! Ayun, natin nyo. Welcome to Penang Hill! Siyempre, dito na muna tayo sa Skywalk. Sulitin natin lahat ng mga features nitong Penang Hill, no? Or alam nyo, sa lahat ng pinuntahan natin dito sa trip na to, so far, ngayon pa lang tayo nakaramdam ng malamig talaga yung outdoor. At dito yan. It's giving Baguio vibes. Itong area na to guys, one of the oldest hill stations to in Southeast Asia. Kasi ito na-establish to noong British colonial era. And ito yung pinupuntahan ng mga British para maka-escape sila sa super init na areas sa Georgetown. Akyat tayo dito kung ano pwedeng makita. Okay. So, it's giving waiting area vibe. Ganun siya. Tapos, mayroon dito merchandise store again. If ever, kung gusto niyo bumili ng mga postcards, mga caps, and also mga shirts, tote bags. Magkano yung shirts? Check natin. 45 ringgit. Ganyan siya. Yung tote bag is 28 ringgit. Yung cap is 25 ringgit again. Postcards is 3.50. Magandang area siyang tambayan. Lalo na for sure kapag ka-winter vibe dito. Ito, David Brown's Restaurant and Tea Terrace. Sige, check natin. Alam nyo, one of the reasons kaya malamig dito, kasi ito pong area na kinatatayuan natin ay 833 meters above sea level. Di ba? Tamarin sila dito, menu. Terima kasih. Okay, thank you so much. We're here. Ang ganda na upuan natin, with this view. Moment lang. Ito guys, ang order natin. So, truffle fries and roast latte. Diba? First time natin makarinig ng roast latte. Dito sa Malaysia. Tapos na tayo guys. Dito sa area na to, tignan nyo, meron mga mini shops. Tapos dito meron drawing. 10 Malaysian ringgit pag black and white per face, and pag full color is 30. Caricature. It's giving. Ayan, meron din dito ang ganito. If ever, kung gusto niyong makita yung ibaba. So 1 ringgit, 2 minutes. Para makita niyo yun doon sa side dyan. Like this. We're back guys dito sa lower station area. Ayan na, look. Let's go! Dito na ngayon tayo guys sa baba at nag-book tayo ng Grab papunta sa Gurney Paragon Mall. So, isang shopping mall siya dito. Then later, pupunta tayo sa beach after that one. Kasi dun lang yun sa area. So, intayin lang natin yung ating Grab. Meron ditong Grab station. Ayan, yung color green na yan na nakikita niya sa harapan. Tabi lang siya nung Penang Hill lower station. So, 10 Malaysian ringgit ang bayad natin. Ito na ang ating sasakyan! Hello! Hello, welcome to good evening. Okay. Yep. Alright. Terima kasih. We're here na guys sa Gurney Paragon. And ang ganda ng binibigay niyang vibe. Presko. Tignan niyo, may mga halaman pa dyan. Ngayon, pumasok na tayo. Alam niyo, wait lang. Meron akong sasabihin lang before we enter.
alam niyo yung pagka nag-inhale, exhale kayo, yung parang forest yung amoy. Ganun yung naaamoy ko dito. Just in case lang, para lang alam nyo lang din. Para magets nyo lang din yung ibig kong sabihin. Dito siya. So, 10 Malaysian ringgit. Papunta dito. Alam nyo, for some reason, okay. Though okay din naman mag-bus kasi 2 Malaysian ringgit siya. Pero kung mag-grab kayo, lalo na kung more than one, like parang hindi solo travel like me, mas may sasuggest ko mag-grab na lang kayo. Di ba? Parang mas less hassle. Tapos less yung time of waiting. So, doon sa Grab naman nakalagay, H&M yung pinaka-drop off na parang pinakasikat na popular. Let's go. In fairness, yung mga bumungad sa atin na brands, mga mamahaling brands ha. Hindi basta-basta. Ang cute naman nito. Alala, natuwa lang tayo sa packaging. 218 Malaysian ringgit siya. Ganda. Design teapot, 700 Malaysian ringgit. Tingnan nyo, dito sa bandang baba, meron mga iba't iba pang shops dito. May Family Mart sila, meron silang, ano pa ba yung mga aware tayong brand dyan? Mixui? Basta yung sikat na yan na ice cream and tea shop. Wow! British India. Ganun ba big kasi niya British India? First time natin makita yung brand na yan. Manifesting! Ayun na naman si Manifest. Lagi na lang, baka sabihin nyo na lang dito, ay, lagi ka manifest ng manifest. Kasi it's not bad naman manifesting guys, di ba? Yun lang naman gusto ko i-share sa inyo. Kasi nakapunta naman na tayo sa India. Itong United Kingdom, we're manifesting na makapunta dyan someday. And lahat naman ng exploration natin, huwag kayong mag-alala, kasama kayo doon. Kaya kapag kami mga time na kapag ka nagko-comment or nagdi-DM sa atin sa Instagram, Ivan, please mag-vlog ka dyan. Kapag ka po nakita nyo na nag-IG story tayo about different places. Kunyari, bigla tayo nag-IG story about Krabi, nag-IG story tayo about kung nasan man tayo. At the Good Night Signature Roadshow. Happening Sasalita si Kuya. So pagka nakita nyo gano'n, automatic may vlog yan. Huwag kayong mag-alala. So, if ever nga pala, kung kayo po ay nanonood kayo ng mga vlogs natin, ganyan, tapos tinatag nyo ako sa Instagram, nakikita ko po lahat yan. And I'm so really happy and thankful because of your showing your support sa mga ganyang klaseng bagay. Thank you so much. Gusto mo yung ina-acid na naman si Ivan. In fairness, may sasa din dito ha. Pero alam nyo, yung mall na to, it's giving konti lang yung laman. Hindi siya ganoon ka... Ay, nakuryente si Ivan de Guzman. Ba't nakuryente tayo? Check natin na lang to. Gusto niyo dumaan lang tayo doon. Pero parang... Bakit mukha siyang sarado? Ano? Ay, wala talagang tao. Tingnan nyo guys, narating natin tong Coco Island street food area. So, from there sa mall, naglalakad kasi tayo papunta sa Gurney Bay Beach. Ang ganda nito. Pero ayaw pa natin kumain. We are reserving our, tummy para sa night market area nila. Yan. Just sharing this amazing spot to you guys. Ayan, tignan nyo. Kung gusto nyo ng mga ganyan. Fried oyster, 15 ringgit. Mga noodles, 12 ringgit. Japanese cuisine to, mga set meal, mga bento. Bento! 16 ringgit. Classic na may noodle, 9 ringgit. Oh, ito ang sikat sa kanila dito, char kway tow. So, ang price is 10 ringgit lang. Di ba? Nice. Ito pa. Hokkien char. 12 ringgit. Tapos ganyan may durian din sila, no? Super uso talaga yung durian dito sa Malaysia. Ba't ibang klaseng durian? Meron silang blackthorn, horlo, red prawn, green skin, capri, little red, lipan. Ayan. Kasi di ba sa atin sa Pilipinas, unbeatable, walang makakalaban, walang makakaano sa Davao because napakadami nilang mga durian products. Pero dito sa Malaysia, sila? Head-to-head battle. Like, kayang maglaban na ng Malaysia at Davao. Meron din sila 7-Eleven, just so you know. Bili nga tayo ng tubig. Alam nyo dito,
nakakailang inom na tayo ng tubig, which is good. Which is good yung ganyan. Kasi talagang ibig sabihin, hydrated tayong masyado. Pero, ay, nakakainit, Lord Jesus Christ. Ay, amazing. Ultimo Davao, Davao tuloy. Ultimo Durian, merong sariling sariling, what do you call this? Refrigerator. Teka, maghanap tayo ng water. Water. Parang wala. Ito, ang water. Anda. Ito. 1 ringgit. Diba? At least nakalamig din tayo. Dual purpose, nakabili ng tubig, nalabigan. Look! We're here sa Greeny Bay! So actually dito tayo sa side na to. Pupunta tayo dito sa beach area. Tignan natin kung anong pinagmamalaki ng lugar nila. Let's judge. Sana lang talaga wag umulan dito kasi si Ivan de Guzman naiwala yung kanyang payong. Nawala yung payong natin. Nakaka-stress. First time nating makawala. Kakainis. Nainis ba kayo? Ako nainis ako. Ito yung itsura niya, guys. So, dito sa side na to, makikita niya may mga playground. If ever may kasama kayong kids, pwede sila dyang maglaro while you guys are sitting here or chilling dito sa area na to. And this one, isang land reclamation project siya na kung saan, basically, this area, itong area na to ay sea siya before, pero ginawa siyang usable land. It's giving sa atin sa Mall of Asia. Di ba yung Mall of Asia, ano din naman yun dati sea yun, pero ngayon, naging land na siya na kung saan may mga iba't ibang establishments na mga nakalagay, ganyan. And also, yung tawag doon, yung Rojas Boulevard, medyo ganong vibe yung pinibigay niya dito. Kung makikita nyo, di ba? Ganong vibe. Rojas Boulevard yung binibigay na vibe. And isipin nyo, ando na nakikita ko dun yung Dolomite. joke lang. Walang Dolomite dyan. Pero ganun guys, if ever kung gusto nyo lang ng comparison, parang ganun yung mafe-feel nyo once you're here. May din dito nagja-jogging sa baba na to. Kasi meron din here pero hindi na tayo bababa dyan. Kung gusto nyo na dun kayo sa mismong tabi ng sea. Yan. Parang ganun nga talaga sa atin. Ninyo guys, andito na tayo sa sinasabi kong parang beach part. Ayun na siya. Walang naliligo. Oh, puro mga bangka lang doon. Now, sa ating next stop, andito ngayon tayo sa New Lane Street Food Stalls. So, sinabi ko sa inyo noong mga previous videos, nandito ngayon tayo sa Penang, na ito po ang Malaysia's food capital. So, napakadaming mga stalls dito and napakadaming night markets na pwede nyo puntahan. And due to super quick lang naman ang trip natin dito, like 3 full days lang tayo. 2 full days lang pala, sorry. So 2 full days lang tayo, hindi natin mapupuntahan lahat ng night market. And namili tayo ng isang parang may magandang reviews, tapos yung madaming options. So ito yung lumabas, ang New Lane Street Food Stalls. Ngayon, let's go. So tignan natin kung ano ang mga pwede nating makain dyan. Tignan nyo naman guys, durian agad. And ngayon, merong pinipilahan dito. So ito siya. Check muna natin kung magugustuhan natin. Ito yung pinipilahan nilang sikat, ang charcoal seafood char kway teow. Ito siya. Ay na itsura ng food. It's giving pad thai yung vibe niya. Yan. So ang price nun, ang chicken egg na small is 11 Malaysian ringgit. Ayan siya. Parang sumasayaw lang si sir. Tapos, ito pa, magta-try din tayo ng chendol. Kasi, dito sa Penang, masarap daw ang chendol, okay? So, sendol yung spelling niya. Try natin mamaya to. Nakalagay naman yung price, 6.50 daw. Para siyang it's giving halo-halo. Ganun yung vibe niya. May mga drinks din dito, oh. If ever kung gusto nyo, lemon, 4.50 ringgit. Gusto nyo ng carrot, 4.50. O diba kakaiba? Kakaiba yung mga ino-offer nila, hindi mga pangkaraniwang mga fruits and vegetables, na? Ayan siya. Ito naman ay fried oysters naman. Wala nakalagay na, ito. Pag small, 15 ringgit. Ayan siya. Diba? Atake, no? Food trip pala to. Food tripan. Hindi naman pwedeng hindi tayo bibili kasi sayang naman yung experience natin. Ito naman, Popyap PP. 7 ringgit. Itong itsura naman ito. 5 ringgit naman to. 2 pieces. Ito naman noodles.
May mga price guys, kaya huwag kayong mag-alala, hindi kayo maliligaw and mamamali. Basta lang, meron kayong cash dapat. So yung wonton noodles naman dito, yung small naman is 7 Malaysian ringgit. Ayan. Gawin tayo sa bandang dola para makita natin. Ito, may mga laksa, chicken, steamed chicken, ay Chinese steamed chicken, 15 ringgit. Ano naman to? Apong manis. Ganun siya. Hello. Hello. Ayan, ganun siya. Coconut, banana, at sweet corn flavor. So, one set, 5 piraso yon, 5 ringgit. Ano naman to? Apong talur. 5 pieces, 5 ringgit. Ganun naman siya. Ito, it's giving puso sa Cebu. 5 ringgit. Ito mga fruits na nakakat na, 4 ringgit siya. Tas chicken, New Lane fried chicken. So 5 ringgit yung drumstick, yung thigh is 4.50. Yan siya. Tapos durian. Ito meron din dito duck drumstick rice. 9 ringgit naman siya kung gusto niyo ng mga duck. Yung mas mura duck rice lang 8 ringgit. Tignan niya, meron din doon Pinang, New Lane, San Cafe, Pinang, Char Kway Teow. Pero doon tayo sa may mga nakapila. Kasi kapag ka merong pila, ibig sabihin masarap. Ibig sabihin blockbuster. Di ba? Pag ano, blockbuster yon. Movie yarn. Ngayon, pumila na tayo. Haba ng pila. Sipin niyo, oh. Umorder tayo guys. Ngayon, duck egg, tapos small lang. 13 ringgit lang siya. Grabe ang haba na ng pila ngayon. Ang bango niya. Pagka nandito kayo, grabe. Pawit. Ito yung nilalagay nila guys. Actually, tinanong tayo kung spicy. Sabi ko hindi. Tingnan nyo, diba? Nang sinabi ko sa inyo, mukha siyang pad thai talaga. Pero ano siya, char kway teow. Sikat na food here. Ayan guys, umorder din tayo ng fried oyster. 15 ringgit siya, small. Let's wait. Tapos, syempre, order tayo ng chendol. So, 7 ringgit siya. Ito yan. Tanananan. Dessert nila dito. Food trip to the max. Okay guys, so we're here na ngayon sa ating hotel. And actually, nasa lounge area tayo. Para maganda yung space kasi masyadong parang masikip dun sa room natin to do this parang taste test at mukbang part. So, ito ang ating binili sa night market. Okay, sana kumain doon, kaya lang kasi aside from napakaingay is parang mas payapa dito. So, tinake out na lang natin. So, ito ang ating order na fried oyster. Ayan. So, itong fried oyster na to, if ever kung bibili nyo, the best siya, nakainin nyo agad-agad. Kasi kapag after nito, parang iba na naging lasa niya. Next, itong chendol. So, itong chendol, it's giving parang halo-halo yung vibe niya. And 7 Malaysian ringgit siya. 6.30 actually, pero 7 kapag ka take away. Ayan. Tapos, the iconic Char Kway Teow. So, ito siya. Noodle siya. And kapag ka bibili kayo doon sa binila natin, sabihin nyo mabuti na gusto nyo noodles, hindi kanin or fried rice. Kasi mayroon silang ganong ginagawa din. So, kainin na natin. Basically, ganyan siya. Kakainin natin dito. Na parang ganyan-ganyan. And also, ito, sa mismo lalagyan. Ganyan siya. Very cutesy. Yan siya. So, dito natin kainin naman yung isa. Pagka pupunta kayo dito sa Pinang, hindi pwedeng hindi kayo mag-food trip. Kasi parang hindi magiging kompleto yung vibe nyo kapag gaganon. Because of, food capital nga siya. Sinasabi ko lang, ang ginagawa na lang natin is hindi na lang tayo kumakain ng breakfast. Ganon. And yung lunch natin, super cute-cute lang, ganyan. Though kanina, is kumain tayo doon sa roof. Ay, sa roof tuloy, sa hill. Kasi, to feel the vibe, di ba? Okay, let's taste it. Pero before that, papakita ko sa inyo na malapitan. Ayan! This is the fried oyster. And this one naman is yung char kway teow. Ayan. Tapos again, the chendol. Yan. Okay, so simulan na natin.
Ayan. Itong fried oyster muna. Sarap. Sarap. And alam nyo, ganito lagi yung texture kapag umorder tayo ng fried oyster. Alam niyo, yung parang medyo slimy yung itsura. Nakikita nyo? Medyo may ganyan-ganyan. Hindi siya yung parang maghihiwa-hiwalay agad. Talagang parang sticky na slimy, ganyan lagi. So, tikman na natin. Sarap. Hindi siya maalat, surprisingly. Kahit egg or something. Pero mararamdaman mo yung pagka-seafood. Hindi lansang factor eh. Sabihin natin may lansang factor pero 1%. 1 to 2%. Okay siya. Pag kinakain nyo, para kayong kumakain ng ano. Medyo slimy pa rin siya. Ganun. Sarap. Kung rate natin siya, feeling ko 8 out of 10. Though, don't get me wrong, bakit ayaw man -2 sa perfect? Parang nakukulangan ako at some point kasi pagka sa mga egg thing, ako yung tipo ng taong lagi kong sinasabi, well done, or kung pwede toasted, ganyan. Though ito kasi, hindi naman natin nabigyan ng instruction na parang well done, ganyan. Ito, yan. Sarap na din. Next. Dito naman tayo. Sa sikat na food nila dito. Like sa tatlong in-order natin, ito ang pinakasikat na food type. Seafood to. And ang ginamit dito is duck egg. Kaya 13 Malaysian ringgit to. Wala tayong nararamdamang alat, wala din tayong nararamdamang tamis. Parang pansit-pansit lang. Malasa siya, pero sakto lang yung lasa. So, hindi siya salty. Hindi siya pasok dun sa pagiging salty. Linamnam, dun siya pasok, mas malinamnam. Alam niyo parang may flavor sa bibig niyo. Sarap. So, i-rate natin ito ng 9 out of 10. Ito. So, nung sinasabi ko kanina parang pad thai, hindi. Napakalayo ng lasa sa pad thai. May pagkakahawig because of the toge and the type of noodles. Pero yung lasa, super layo. Hindi magkalasa. Okay siya. Next. Chendol naman tayo. So, basically, binigyan tayong straw. So, i-strawhin natin. Pero meron din kasi ano siya. May ganito. May kutsara. Para sa mga laman-laman. Kasi parang for me, it's giving halo-halo. Okay, let's mix it muna. Wait, hindi ako nasasarapan na. Kaya ganyan expression ko kasi ina-analyze kong mabuti. Like, pinaprocess ng utak ko kung ano yung lasa. Pero parang alam niyo, it's giving. It's giving yung vanilla or arnibal sa taho, yung nalalasahan ko. Alam niyo yun? If ever parang ganun din yung malalasahan nyo. Then, may mga gula-gula man, which is ganun naman talaga. Tagal na kasi natin hindi nakapag-chendol eh. Tapos nakakain natin mga beans. It's giving yung mga kinakain natin sa halo-halo. Okay siyang dessert. Para nakaka-presko siya ganun. Okay siya. I-rate ko to na 9 out of 10. Worth it ba yan? So sa kanilang tatlo, ito kasi na iba dessert to eh. Pero between these two, parang mas dito tayo sa
Mas dito tayo sa noodles. Kasi ito very, ano siya generic or very broad yung type. Ito, parang specific. Ito pag oyster fry, oyster, okay, yun lang. Pero ito, ang daming timpla-timpla pang gagawin. So sa specific store na to, ito yung best for me. Sa portion pala na to, I mean. Okay. Good morning guys! Today is another day at ngayon po ang ating last day dito sa Penang, and actually mamayang gabi na yung flight natin papunta namang KL or Kuala Lumpur. And before we exit dito sa amazing island na to, i-embody natin pa din ang kanilang food capital vibe. So pupunta tayo sa isang famous na restaurant nila, which is ang Penang road famous Chow Chendol area. Okay? So napakadaming tao dito. Noong nag-check tayo ng pwede natin kainan, nakita natin napakadaming reviews na magaganda to. So ngayon, let's go. Ayan, this one. Teka, hala, ang daming tao. Daming tao, guys. Paano tayo ngayon kakain? Parang feeling ko magpa-take away na lang ulit tayo. Take away na lang ba? Kasi grabe naman talaga, oh. Pinipilahan talaga. Ito ang literal na pinipila-pilahan na ay, Michelin 2026, Michelin 2025 and 2024. Penang Road famous. Hello. Where can I order? Order? Okay, take away. Only chendol and can I see the menu? Here? Okay, thank you so much. Ang haba kasi guys ng pila para makakita lang natin. Ayan guys, pwede daw pala mag-dine-in. Excuse me. Ayan, binigyan tayo. That's chendol. One please, chendol. Yeah, small only? One size. One size. Okay, one. And also, is this the Penang laksa? Yeah, this one Penang laksa. Fish. Spicy? You want spicy or No, I don't like. It's okay? Okay, one please. okay? And what's the best seller also? All the salad. All bestseller. Wait a minute, because it's too many. I'll check that first. Terima kasih. Ayun muna yung order natin. So guys, order tayo ng laksa. 8 ringgit nakalagay. Ito yung kinain natin kagabi, char kway teow. 10 ringgit dito. And in order natin itong Penang Road famous Teochew Chendol. Tapos since 1936 siya, hindi natin alam yung presyo, pero in-order natin. Feeling ko naman mura kasi hindi naman tumataas sa parang, feeling ko hindi siya tataas sa mga 20 ringgit naman yan. Tapos ito may rojak, may Hokkien, may curry mee. Pero ito na lang muna tayo, dalawa lang ang kaya natin. Yun ang medyo downside kapag medyo short yung trip natin sa isang lugar. Hindi natin talaga matatry lahat ng mga kainan because of hindi natin kaya kainin lahat at the same time. Gets nyo ba yun? So if ever, kung madami kayong pupunta dito, order na lang kayo na madami tapos share naman kayo for sure. Yun ang downside din pagka solo traveler ka. Kung gusto mo i-try lahat, hindi naman pwedeng orderin lahat din, di ba? Yun lang. Tapos, mayroon pa silang mga ganito. Ayan. Di pala tayo naka-order ng drinks. Ano ba yung the best nila dito? Ayoko na muna mag-Milo saka mag-tea. Ayoko din ng coffee. Pero alam nyo, sinasabing gano'n ng mga nasasakyan nating Grab driver. Lagi nilang binabanggit ang Penang coffee or what. Hello. Hello. Yep. Thank you so much. Terima kasih. Ano ba? What's the best? What's the best? What's the best? Man. Okay. Bilis, dumating na agad yung order natin. So itong tsyenda nila, 5 ringgit and 50 cents. Tapos ito naman, 8 ringgit yung Penang. Anong drinks natin? May chendol na lang. Yun ba yun? Yun na lang. Pero kailangan natin umorder eh. Ano ba ang pwede natin orderin? Not name? Ano ba lasa nito? Natikman nyo na ba yung natin? Or lemon? O ambra juice? Ito kasi kasi natin type. Wait, let's see. Sige, nutmeg. This one? With ice. Okay. With ice, please. Yeah. How much? Okay. Okay. Thank you so much. Terima kasih.
Guys, ang sistema nila dito, kapag ka na-serve yung pagkain, babayaran mo agad. Hindi siya yung pag-alis. Di ba ganun usually ginagawa natin sa iba? Ay, ang init ng laksa. Super. Sana naririnig niyo ako kasi lobat pala yung mic, hindi natin magamit. Pero ito yung itsura ng chendol. Ay, chendol. Sorry. Pinang laksa. Hindi siya parang laksa sa Singapore na medyo ma-creamy tsura at also ma-white-white na orange, yellowish, ganyan. Dark siya. Dark color. And meron dito nakalagay na ganyan, no? Kung makikita nyo, ito. We don't know kung ano yan. Pero I think, halo. Ito ka. Sarap naman. Ayan, hinihalo na natin. Hindi ko naman pang tiyan talaga siya. Okay. Let's make our first tikim. Ang pinang laksa. Ano to, pineapple? Iniisip ko na muna yung mga right terms para pwede nating masabi ng tama kung ano yung nalalasan natin. Kasi medyo hindi ko in-expect na ganito yung lasa ng pinang laksa. Kasi in-expect ko parang laksa na Singapore. So, habang tinitikman natin siya, parang ang nalalasahan natin, medyo ma-fishy yung lasa niya and parang medyo, alam niyo yung texture pagka kinakain yung bagoong, merong mga ganun-ganun maliliit na parang hipon-hipon. Though hindi hipon hindi hipon yung ibig ko sabihin, pero parang ganun yung itsura. Sa pagka, ganun. Bagi channel ko ah. Kumbaga madaming durog-durog. And also, naglalaban yung alat at medyo asim. Wala tayong nararamdamang tamis. May mga noodles. Yung itsura ng noodles niya. Na ano lang ako, pardon, nasak lang ako ng ano ng lasa kasi hindi na natin inalam mabuti yung lasa because meron na tayong nasa utak natin yung laksa eh. Pero ibang-iba yung lasa niya. Kung ako tatanungin nyo, to be honest, mas gusto ko yung Singaporean version ng laksa. Pero this one is good as well. Ayan guys, dumating na yung ating order na nutmeg. 3 ringgit. This one. Medyo mainit siya. Mamaya pa natin yun, pero palamigin muna natin. Guys, ngayon naman, tikman naman natin itong chendol. Kakaiba itsura ng chendol niya kumpara doon sa kinain natin sa night market. So, haluin natin. Yan, na-color brown na siya. Ang sarap! Ang sarap ng chendol na to. Ang sarap, buti binigyan natin ng isa pang chance yung chendol kasi usually hindi tayo nagre-repeat ng same menu. Pero sabi ko parang may pinagmamalaki tong restaurant na to. Guys, ang sarap ng chendol na to. So basically merong beans. Tapos itong parang noodles na parang buko na parang pandan infused. Masarap. So, kung i-reference natin sa Filipino food, it's giving halo-halo. Guys, itong chendol sa Pinang Road famous na resto is Ivan DJ approved. O, diba? May approve tayo dito. And usually, sa mga nagtatag sa atin, may mga nagtatag sa atin sa Instagram about sa mga approved products such as sa DM. Don't you worry guys. Yung approved, hindi lahat na kinakain natin is approved. Meron lang approved na parang pagka sinabi natin Ivan DJ approved, yun yung kaya ko ipagmalaki sa inyo na talagang masarap talaga siya na pwedeng nyong subukan. Pero yung iba sinasabi ko naman, don't get me wrong, masarap pa din, pwede nyong subukan. Pero pag Ivan DJ approved, talagang ganun, parang mababatirik yung eyes mo. Sakto lang. Hindi maasim. Hindi din siya matamis. Hindi ko ma-explain. Ayan, may asim na ngayon. Hindi ko type yung nut juice. Hindi ko siya type.
Next up guys, we're here sa Pinang Peranakan Mansion. Isa siyang sikat na tourist spot dito. So matagal na to, 19th century pa. And let's go in. Ito ang ating last destination sa trip na to before we go back sa ating hotel and airport. Tignan nyo, ito yung itsura niya. It's giving ancestral house vibe. So nakalagay dito, built at the end of the 19th century by one of the local history's famous personality, Heike Chan. Yan guys. And hindi to libre Merong entrance fee yan. Let's go in. Yep. Thank you so much. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ayun guys. So nagbayad tayo ng 30 ringgit. And bibigyan tayo ng stamp na ganyan. In fairness, malamig dito sa loob. Ay, itsura niya. This house can be considered, actually considered talaga siya na one of the best preserved Peranakan houses in Southeast Asia. Unang kita natin ng Peranakan is sa Singapore. And dito sa Pinang, napakadaming mananawa kayo sa Peranakan style dito ng mga building, ng mga houses, ganyan. So make sure guys, na pagka pupunta kayo dito, kung hilig nyo yung mga ganito, mag-drop by kayo dito sa Pinang Peranakan Mansion. Guys, kapag nandito kayo, mag-ingat kayo because of, tulad sa pinakita ko kanina sa mga clips, nakita nyo naman, may mga nakalagay na pagka nakabasag kayo dito, ay considered sold na yun. So, kailangan yung bayaran. And also, over 1,000 antique pieces yung makikita nyo dito. Like, tignan nyo nga, sa likod lang ng camera na to. Napakadami sa table pa lang na to. The best siya. Actually, itong area lang na to so far, nakita nating super crowded sa mga turista. Like, ayun tignan nyo. Dito sila nagpupunta lahat. Ngayon guys, aalis na tayo at nakapag-check out na tayo dito sa ating hotel. Nag-book na din tayo ng Grab and ang bayad sa Grab kapag pupunta sa... Wait lang, check natin. Pagka pupunta sa mismong Pinang International Airport is 23 Malaysian ringgit. So, shinare ko na din dito sa part na to because after this vlog is tuloy-tuloy na tayo sa Kuala Lumpur and also next naman is yung Langkawi area. So, before we end this Pinang leg na vlog, share ko muna sa inyo yung thoughts natin about sa experiences natin dito sa lugar na to. Number 1, tulad sa mga sinabi ko noong una, pag pupunta kayo dito sa area na to, expect nyo na napakadaming food trip areas. Pero syempre, piliin nyo lang mabuti kasi parang specialty nila is mga noodles, ganyan, chendol, mga coffee nga spelling nila dito. Tapos mga tea, Milo, ganyan. And also, mga Malay food naman yan. Lahat, ganyan. And mix of all, meron ding mga rice, ganyan, and so on. So, mas prioritize natin na yun yung kainin natin sa exploration natin dito sa area na to. Next is yung doon sa mga tourist spots. Yung mga tourist spots naman, nagustuhan natin siya because of mix din siya Hindi siya ganoon ka-crowded. Kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, parang for me, na mental block ako, meron mga tao. Pero parang mas masasabi ko na parang medyo underrated itong lugar na ito sa Filipino travelers, mga ganyang level. So if ever, pwede nyo siyang bigyan ng chance kasi napunta na tayo sa Kuala Lumpur before pero ibang ganda yun na ibigay nito. Sa KL kasi, yes, city vibe siya pero ito, city vibe din siya pero may form of parang ibinalik ka sa sinaunang panahon because of the Peranakan vibes, mga ganyan. And yun lang ang expect nyo pagka magpupunta kayo dito is number 1, wala ditong ng mga grab bike na mga nakasanayan natin sa ibang Southeast Asian countries. And yung mga grab dito is kapag kamalapitan, naglalaro siya ng 4 to 7 Malaysian ringgit. Ganyan yung presyo. And kapag kamalayo naman, naabot at tataas siya hanggang 15 to 25 Malaysian ringgit. So, yun. And pwede nyo naman i-connect yung Grab nyo sa credit card nyo, sa
GCash card nyo kasi ganun personally yung ginagawa natin. And sa lahat mga tourist spots na puntahan natin siya so far, may hindi lang tayo napuntahan yung Ethiopia or yung parang animal place na yun. Medyo malayo na siya dito pero sabi ko, it's okay kasi meron din naman tayo mga napuntahan sa mga ibang lugar. So, ilalagay ko din nga pala dito yung listahan ng mga inilagay natin sa listahan natin pero hindi natin napuntahan because of puro mga coffee shops yan. Dito kasi sa Pinang, is sikat dito mga coffee shops, mga stationery stores, ganyan. Or yung parang mga aesthetic na paper products, mga ganyan. So, kung yun yung hilig nyo, perfect sa inyo itong lugar na to. And ang ganda niya. So, kapag ka pupunta kayo sa Malaysia, parang pwede kong maisuggest na pumunta na rin kayo dito para isang tuhugan na lang ganyang level. Kasi sa Malaysia, ang mga lagi pinupuntahan ng tao is Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Langkawi, Ipoh, ganyan at madami pang iba. So, parang feeling ko, kung meron kayo extra budget, pumunta kayo dito kasi mura lang. Mura lang guys yung domestic flight from Kuala Lumpur and isang oras lang yung biyahe. Okay? So yun lang guys. Gusto ko i-share sa inyo yung thoughts. So maraming salamat sa pag-watch tong ating Pinang vlog at abangan nyo na ang susunod na vlog dahil pupunta tayo sa KL. Again, kung di pa kayo naka-follow, feel free to follow sa mga ibang social media platforms natin. Lalagay ko dito sa screen. And kung di pa kayo naka-subscribe, feel free to do so. Again, Ivan Nigasan po. So, yun lang!